Isang magandang oras po sa inyo muli mga kaibigan. Wala po dito sa London, sa Radyo Pilipino UK. Ako po ang inyong kaibigan, ako po si Buddy Bernardino. Alam mo ninyo, masusubukan pong muli ang tapang. O meron ba talaga siyang tapang? O meron ba talaga siyang itinatagong lakas sa kanyang loob? Itong si Pangulong Bongbong Marcos, at kung hindi ho niya mapatunayan ito, tamang-tama yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na he is a weak president, mga kaibigan. Ang tinutukoy ko po dito, mga kaibigan, na itong niratipikihan pong 2025 national budget ng ating bansa, niratipikihan po ng Bicameral Conference Committee kamakailan. Pag sinabi mo pong BICAM, ito po yung pinagsamang puwersa ng House o ng Kongreso at ng Senate o ng Senado, at kanilang niratipikahan ito pong kanilang o itong budget ng Pilipinas para sa susunod na taon. At marami ho ang umaangal, mga kaibigan, dahil marami hong mga ahensya ng pamahalaan ang binawasan ang pondo. Ang kapansin-pansin ho dito, at parang tila nagngingit-ngit na, mga kaibigan, ito po yung kalihim ng Department of Education, itong si Secretary Edgardo Angara Jr., sapagkat malaki ho yung binawas, mga kaibigan, 11.57 o 11.57 billion pesos ang kinaltas dun sa pondo ng DepEd. Napakalaking bagay ho niyan, halos 12 billion pesos ang kinaltas o binawas sa pondo ng DepEd. Tayo nga ho bakit kinaltasan yung DepEd? Kailangan ho ng ating mga mag-aaral simula dun sa pinakamaliit hanggang dun sa kolehiyo. Yun pong kanilang suporta, mga kaibigan, lalo na dyan sa mga lugar ho na tinamaan ho na magkakasunod na bagyo. Di ba? Nagkasira-sira ho yung kanilang mga paaralan, yung mga kagamitan sa paaralan. At siyempre, yung kanilang mga magulang at miyembro ng pamilya ay hindi ho o nawalan ng trabaho. Kaya kapos na kapos ang kalagayan ho ng mga kababayan natin dyan. Tapos binawasan pa ang budget ho ng DepEd, mga kaibigan, na lubhang kailangan sa susunod na taon, mga kaibigan. Isa pa, parang bumabaho yung ranking ng Pilipinas tungkol po naman sa sistema ng edukasyon natin dito o kalidad ng edukasyon natin dito sa Southeast Asia pa lamang ho. Bumaba yung kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Nasa ilalim mo tayo yung ranking. So para mapaangat ho yung ranking at mapaganda ang kalidad ng ating edukasyon, kailangan ho, mga kaibigan, ang pondo. At hindi mawarin itong Secretary Angara na bakit kinaltas ng Kongreso at ng Senado ng mga magagaling nating mga congressman at magagaling nating mga senador, kinaltas ang pondo ng DepEd. Ang isa pa, wala po silang ibinigay na budget subsidy dyan po naman sa PhilHealth, mga kaibigan. Dapat to binigyan nila maski pa paano ho yan, dahil lubhang kailangan ho ng mga indirect contributors. Ito po yung mga persons with disabilities, katulad ng mga senior citizens, mga indirect ho na contributors ho yan sa PhilHealth. Kailangan ho nila ang tulong ng PhilHealth. Kapag sila'y nagkasakit o merong nararamdaman, mga kaibigan. Pero zero ang ibinigay ng mga magagaling, may damdaming mga kongresista natin, may damdaming mga senador natin, mga kaibigan. Dapat binigyan sila ng tulong. Ang masakit, mga kaibigan, na pag-alaman ng mga eksperto na yung mga kinaltas dyan sa mga ahensya ng pamahalaan na yan, ilalaan na pondo para dun sa mga ayuda, tupad
AX o AKAP o ano man yan. At ang masahol pa nito mga kaibigan, pinapayagan yung mga senador, pinapayagan yung mga congressman, pinapayagan yung mga politiko na sa kanilang discretion, sila yung magbibigay ng mga pundong ito sa kanilang nasasakupan. So ibig sabihin yung mga congressman na magde-decide nito mga kaibigan, na noon pa natin sinasabi na hindi nila trabaho ang mamigay, mamudmod ng pera tulad ng AKAP o yung tupad o AX dahil ang mandato ho ng mga mambabatas ay bumalangkas ng mga batas, magagandang batas para po sa kapakinabang nating mga mamamayang Pilipino. Pero mas inuuna ho nila yung pagbibigay ng ayuda, na hindi naman nila trabaho. Tingnan nyo, yung budget for 2025, pinaglaanan talaga ng para sa tupad, para sa AX o para sa ayuda. Dahil ito po yung idea niyan kapag sila yung namimigay, sila yung namumudmod sa kanilang mga distrito na mga pera ho na yan, mga kaibigan, mabango yung pangalan nila sa tao. Lalo na kung re-electionist sila. Anong sasabihin ng tao? Oy, namimigay itong si congressman, iboboto ko siya ulit sa susunod na eleksyon. Yun ho ang idea niyan mga kaibigan Pero labag sa batas daw ho yan dahil wala sa mandato ho nila yung mamumudmod ng pondo. Yung katulad ng tupad o AX. At saka bakit niyo sinasanay ang mga mamamayan ng ganyan? Kabibigay ng ayuda, ayuda dito, ayuda doon. Bakit niyo sila sinasanay na bigyan ng ayuda? Magiging tamad ho ang tao niyan Kapag alam niyang may inaasahan sa buwan-buwan na galing sa gobyerno na ibibigay ninyo, magiging tamad ho Yun ho yung bottom line nun Ba't pa ako magsasayang ng aking panahon dyan? Ba't pa ako magpapakahirap dyan? Meron naman akong pera na ibibigay ng gobyerno. Mali ho yun Turuan ho ninyo silang magtrabaho. Bigyan nyo siyang minsan, okay na yun Pampuhunan. Bigyan nyo ng pampuhunan. At least matuto sila na kumita ng para sa kanilang sarili at hindi umaasa sa gobyerno. Ganun ho sana. Pang long term yun mga kaibigan Pero ito, tingnan natin ito kung anong gagawin ni BBM mga kaibigan Dahil pipirmahan na lamang niya ho yun Yung General Appropriations Act na niratipikahan ng BICAM for 2025 National Budget. Siya na ho ang may final say dyan, pipirmahan na lamang niya. Ewan lang natin kung mapapakiusapan pa siya, katulad ng DepEd, na sinabi nga nitong si Secretary Angara, dismayado siya medyo galit. Dahil naman, ba't naman binawasan ang pondo ng DepEd? Yan dapat ang pinakamahalaga. Isa sa mga pinakamahalagang ahensya ng pamahalaan dahil dyan huhubog tayo ng kabataan na siyang susunod na mga mamumuno sa ating bansa. Dapat itaas natin yung kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Makilala tayo sa edukasyon. Kung walang pondo, paano gagawin ng gobyerno yan? Ang galing din mag-isip ng mga congressmen natin, Ang galing din mag-isip ng mga senador natin. Short term lang iniisip nila, ayuda. Bawasan natin itong budget nito. Kaltasan natin ang pondo nito at ilagay natin doon sa ayuda. Para meron tayong pamimigay sa taong bayan, magiging mabango tayo sa kanila. Napaka selfishness. Parang gano'n di ba? Sana tingnan natin kung magbabago ang isip ng ating Pangulo para hindi siya maakusahan muli ng isang weak leader, mga kaibigan, o lame duck president, katulad ng binanggit noon ni dating Pangulong Duterte, patunayan niya na kaya pa niyang ayusin itong budget na ito, lalo na po yung budget ng Department of Budget o anong budget ng Department of Education na sadya at lubhang kailangan ng ating mga mag-aaral. Salamat po. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa ating pong YouTube channel ng Radyo Pilipino UK, panghihinga naman po ng isang subscription dyan
pahingi ng isang subscribe, pahingi ng isang like. Baka pwede rin ninyong i-share kung gusto ninyo. Wala akong sapilitan. Salamat po. Isang magandang oras sa inyo mga kaibigan.